Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 21, 2025 and our topic is all about my second class Christian ba. So our concept rather is all about two-class Christianity. So ang two-class Christianity ay maling paniniwala na may mga Krisyanong mas mahalaga o mas mataas ang halaga sa Diyos kaysa sa iba, tulad ng mga pastor, pare o misyonero kumpara sa mga ordinaryong mananampalataya. Ngunit, ang itinuturo po ng Biblia ay lahat ng Kristiyano ay pantay-pantay sa harapan or sa harap ng Diyos. Bagamat may kanya-kanya tayong tungkulin at tawag sa buhay. So lahat tayo ay tinawag upang maglingkod at mamuhay para sa kanyang kawalatian saan man tayo naruroon. So our Bible readings for today is all about Psalm chapter 24 verse 1 ASND version. Ang buong mundo at lahat ng naroroon ay pag-aari ni Yahweh, pati na ang lupa at lahat ng naroroon. So dadako na po tayo sa ating teachings. So yung first teaching is all Christians are God's priests. So lahat ng mananampalataya ay may pribilehiyo na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, hindi lang mga pastor o pari ang tinatawag upang manalangin o maglingkod dahil tayo lahat ay tinawag upang maging tagapamagitan sa panalangin at magdala ng liwanag sa iba. Second is all vocations are God's calling. So, ang pagiging guro, estudyante, manggagawa o magulang ay pare-parehong banal na tawag mula sa Diyos. So, hindi mahalaga kung saan ka nagtatrabaho, kundi kung ano or kung paano mo ginagawa ito para sa Kanya. Dahil ang lahat ng trabaho natin ay maaaring maging paraan ng pagsamba kung ginagawa ito ng may katapatan at tama. Last is all of life for God's glory. So, yung bawat bahagi ng ating buhay, mapatrabaho ba yan, pamilya, school, or personal na oras ay dapat gamitin natin upang maparangalan ang Diyos. So, ibig sabihin is walang secular o banal na bahagi. Lahat ay para sa Kanya. So, kapag ang puso natin ay nakatuon sa Diyos, is lahat ng ginagawa natin ay nagiging pagsamba. Dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is treat your workplaces as sanctuaries. So, ang ating opisina, paaralan, or syempre, kahit bahay natin is maaaring lugar or maging lugar ng pagsamba kung ginagawa natin ang lahat para sa Diyos. So, kapag tapat tayo at mabuting halimbawa, is nakikita ng iba si Kristo sa atin. So, yung trabaho natin ay nagiging saksi ng kanyang kabutihan. Second is offer your best to God at all times. So, dapat natin ibigay ang ating buong puso at lakas sa lahat ng ating ginagawa. So, kapag ginagawa natin ang ating trabaho ng may integridad at kasipagan, is pinaparangalan natin ang Diyos dahil ang pagiging excellent ay isa ring paraan ng pagsamba. And last is pray on behalf of your family and friends. So, bilang mga pari ng Diyos, tungkulin nating ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. So, syempre sa ganitong paraan is nagiging instrumento tayo ng biyaya ng Diyos sa kanila. So, yung pananalangin para sa iba ay tanda ng ating pag-ibig at pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about why is it important to treat your workplace as your altar of worship. So, syempre, mahalagang ituring natin ang ating lugar ng trabaho bilang altar ng pagsamba dahil doon natin na ipapakita ang ating pananampalataya sa totoong buhay. So, hindi lang sa simbahan tayo naglilingkod sa Diyos, kundi sa bawat gawaing ginagawa natin araw-araw. So, kapag tapat tayo, marangal, at maasahan sa ating trabaho, is nakikita ng iba ang presensya ng Diyos sa atin. So, syempre, natutunan ko ng pagsamba ay hindi lang kanta o panalangin kundi paraan ng pamumuhay. So sa ating buhay is sisikapin nating maging tapat at mabuting halimbawa saan man tayo naroroon bilang patuloy ng ating pananampalataya sa Diyos. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil pantay-pantay kami sa iyong paningin. Lord God, turuan mo po kaming maging tapat sa aming trabaho at ituring ito bilang lugar ng pagsamba sa iyo. Lord God, naway makita ng iba ang iyong kabutihan at kabanalan sa paraan ng aming pamumuhay. Lord God, gamitin mo po kami upang maging pagpapala sa aming pamilya, kaibigan, at mga katrabaho. In Jesus' name we pray. Amen.